Okay guys, nandito naman tayo. Bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa sa aking vlog, so babatiin ko kayo ng magandang araw sa ating lahat. Sana ligtas tayo sa dumaang bagyong si Ulysses. So ngayong araw ay ang aking share o maibabahagi sa inyo ay ang pag-repat. Mabilis ang repat lang gagawin natin guys. So iriripat natin tong aking mami bonsai sa isang pot na babagay sa kanya. So ito. So hindi ako satisfied guys sa kanyang pot, kaya iriripat natin siya. So kasi itong materialis ko na ito ay ang may style siyang literati. So kung papansin niyo, pag literati kasi kailangan manipis lang ang paso na bilog. So doon bumabagay ang literati. So itong pot na pinaglagyan ko sa kanya, pang cascade dito. So ngayon i-repat natin siya. Mabilis ang repat lang guys. Okay guys. So ang kakailanganin natin sa pag-repat ay siyempre ang ating puno. So ito yung ating puno. Sabi ko, literati siya. Yan ay isang juniper. So yung puno na yun ay from cuttings lang guys. So ngayon, yan na siya sa loob ng isang taon mahigit. Okay, so ayan i-repat natin. So yan, kailangan natin ay ang ating puno. So sumunod yung pot na pag-repatan natin. So ito yung guys. Ito. Okay, so inayos ko na siya. Nilagyan ko na siya ng net dito para hindi bumagsak yung buhangin na ilagay natin. Then itong pot na ito ay galing lang din sa Japan surplus. So binutasan ko siya. So sa next video ko guys, tuturo ko sa inyo ang pagbutas. So mayroon kasi akong dalawang tuwis kung paano magbutas ng ceramic. So kailangan natin siyempre ng buhangin. Okay? So itong buhangin na ito ay galing sa ilog. Hindi po pwedeng buhangin galing sa dagat kasi maalat po yun. So river sand ang ano natin kailanganin. Then itong ating katanghito na tinatawag nila, so pebbles na katamtaman ang laki, ilalagay natin sa pinakailalim ng paso para yung tubig diretso siyang tatagas, hindi may stuck sa ano. Dahil once na na-stuck ang tubig sa ilalim ng paso, so may tendency na mabubulok yung mga ugat ng puno, then mamamatay siya. So okay, tara, umpisahan na natin. Wala nang paligoy-ligoy pa, sabi nga nila. Okay guys, ito na. Umpisahan na natin ang pagre-repat. So ang una natin gagawin, so kung ito yung ating materialis na i-repat, so ang una natin gawin, siyempre isipin natin para matatanggal sa pinakapasok. So may technique ako guys. So wala akong pinaka pang ano, so ito na muna gamitin natin guys. So pwede rin naman to. So sa gilid ng paso, susukin nyo lang yung pinaka gilid. So para yung pinakalupa niya ay umiwalay sa paso. Okay. Ito. Okay guys, once na natusok nyo na yan siya, possible na matanggal yan. So higaan nyo lang siya ng ganyan. Okay, then kunin nyo siya ulit ito, susuputin nyo lang pa ganyan palabas. Guys, so nakita nyo, ito na yung ating materials. So ang una natin gagawin, tatanggalan natin siya ng mga excess na buhangin o ng lupa. So dahil hindi pa ganun karami ang kanyang ugat, hindi na natin tatanggalan ng ugat. Okay, so tatanggalan lang natin ng excess na lupa para mag-fit sa doon sa kanyang paglalagyan paso. Okay, so yun na siya guys. So i-prepare natin ngayon yung paglalagyan niyang paso. So ito yung paglalagyan niyang paso. So mayroon akong nilagay dyan na pinaka parang net na parang para hindi malaglag yung buhangin. So yan, ginawa ko na siya guys. Yan, napansin nyo, sabi ko nga yung pagbubutas sa next video
ituturo ko sa inyo paano magbutas ng ceramic. Mayroon akong dalawang technique paano butasan ng ceramic. So gawa mo ng ganyan, then ilalak mo siya dito. Okay, so okay na yan. So ito lalagay natin dito guys, ito natin sa gitna. So ito yung lalagay natin dito. So ito yung maglalak sa puno. Kasi once na niripat natin siyang puno, kailangan wag siyang magalaw. Dahil baka ma-stress siya, mamatay. So kailangan nakapit siya. So lalagay natin siya dito. Okay. Okay. So kung napansin nyo guys, nakalagay na siya. So nakalak siya doon. Ihiwalay nyo lang ng paganyan. Ganito guys. Okay. Ingay tayo na ingay. Pasensya na guys, ingay. May tumana sasakyang malaki. So, next step natin. So, ito yun. Ito yung pebbles o kasing laki ng tinatawag nilang matanghito. So, para imagine niyo, magsalandra lang kayo, makakakuha kayo ng ganito. Yung conforme sa gagamitin yung salandra, yung laki. So, once na ilalagay natin siya dito guys, sabi ko nga, para hindi mag-stack ang tubig. Okay. Once nalagyan mo na yan siya guys, so pwede na natin ipatong tong ating material o yung bonsai natin. Okay. Testing natin guys. Okay, nakita nyo guys, di ba? So, pag naibigay nyo dyan siya guys, sipatin nyo kung ano yung style o yung position na gusto nyo. Kung ayaw na sa inyong paningin o panlasa, so pwede, katulad yan, pwedeng ganitong style ko. Parang ganyan, pwedeng ganito, slanting na ano, pwedeng tuid. Okay, so para sa akin, parang mas prepared ko yung ganitong style, parang naka-slanting siya guys, tignan nyo. Okay, so yan guys, diba? Parang sa tingin nyo yan. Okay, parang mas maganda diba guys. Okay, once na ilagay nyo guys yan, so ito yung sinasabi kong panglock, para yung materialis nyo hindi siya gumalaw, dahil may possible na mamatay yan pag nagagalaw yung materialis, nadaanan ng mga alaga nyo. So kailangan natin siyang ilak, i-secure dito nga na para hindi siya gumalaw-galaw. Okay, so gagamit tayo ng kalawanging plies. Okay, yan. Okay, kita nyo, ikot nyo lang siya ng ganito hanggang sa pakiramdam mo humigpit na siya. Katulad yan guys, so kahit na anong gawin yan, so okay na siya, diba? So ang next natin ay siyempre punuin na natin siya ng lupa. So ito, gagamitin natin guys ay ang buhangin. So itong buhangin na ito ay galing ilog, hindi po pwedeng galing dagat guys kasi maalat yun. So pwede yung kung mga bantigi ang inyong ay iriripat, dahil mas gusto ng bantigi yung prepared sa kanila yung tubig dagat. Pero sa mga ganito, kailangan dito ay mga buhangin, yung matabang na tubig. So ito buhangin guys, kita nyo. So, makakabili yan kayo kung wala sa inyong ilog sa mga hardware dyan sa Manila o sa basta walang ilog, sa hardware nakakabili nito guys. So ganun lang, punuin lang natin siya guys. Okay, so pag napuno na natin siya guys, i-push lang natin ang paganto pababa para masiksik. Ayan. Isukin nyo lang para matanggal ang hangin, ang air pocket sa loob niya. So mas maganda kasi nawala hangin. So mamaya guys, papakita ko sa inyo ang mabisang pagtanggal niya. Guys, yan. So, kukuha lang tayo guys ng tubig. Kailangan natin kasi isang itiligan. Papansin nyo siya guys, yan na siya. Labas lang natin guys ng konti yung nabari para mas labang pastig. So, kasi-secured na siya guys. So, kuha lang tayo ng tubig. Pwede mo patayin pero pwede mo ano ikat.
So ito guys yung kailangan natin para matanggal natin yung mga hangin sa loob ng ano. So maliit lang siya, so mas maganda dito natin sa ilagay para matanggal natin yung hangin sa sa kanya dito sa buhangin. So lubog lang natin siya guys ng ganyan, then hintayin natin siya hapo lang guys yung tubig ko, pero okay na rin. So habang inagay natin, so tutusok-tusokin natin, then guys pag bagong ripat, so para matanggal na yung hangin sa loob ng at saka siksik na rin yung pinakaan mga buhangin. Okay. Mahangin repapit na tinatawag nila. So wala tayong lumot mga guys, mas maganda sana ito kung may lumot. So siguro next time kasi hindi ako nakakuha ng lumot. So yan guys, wala na siyang hangin. Okay, so ito na siya. Okay, pakita ko sa inyo guys. Yun nga pala guys, DIY na rotating table. So para sa ito aerobic o pag-exercise. So yan na guys, ayan na yung ating kinalabasan ng ating materialis na tinatawag na mayroon siyang style na literati. So kung titignan nyo, mas bagay siya guys dahil bilog, then mas maliit, kumbaga proportion na, hindi katulad kanina malaki masyado. So ayan guys, so sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Sabi ko mabilisan lang itong vlog na ito at sana makakuha kayo ng aral sa pagre-repat. Yun nga, itong pagre-repat. So ang isa pang sa inyo guys, once na bagong ripat ang materialis ninyo, so hindi nyo siya pwedeng ilagay sa maaraw. So kailangan nasa ilalim siya o nasa shading siya ng isang puno. So siguro mga isang linggo siya doon, then pag malakas na siya, pwede na nyo ulit ilabas sa araw. So tara, dalhin natin siya doon. Okay guys, so ito na nga siya. So nandito nga tayo ngayon sa aking parang nursery. So dito ako nagpapatubo, nagpapaugat ng mga materialis ko, mga cutting, mga bagong huli nga o bagong hunting. So shading po tong lugar na ito dahil sa puno ng mangga. Hindi mo sabihin, hindi ko alam po anong puno, pero malago siya, maganda. So dito natin ilalagay ito. Okay, so dito hanap tayo ng pwesto niya na pwedeng paglagyan, then isang linggo lang siya dito. After 1 week siguro pwede na natin siyang ilabas ulit sa full sunlight na siya. Okay, so dito natin na lang siya ilagay. So ito nga po pala guys yung aking mga mami. So mga mami yan. So dito na lang natin siya ilagay. Okay guys, yan siya. So punting pasilip na lang din guys. So yan po yung aking mga cuttings. So yan. So cuttings, ayan po mga guys, yan dami, di ba? So balang araw magiging bonsai lahat yung mga materialis na yan, yung mga cuttings ko. So dito, so ito po ang aking cuttings ng mga Argao Taiwan. Yan po, madami-dami po yan, Argao Taiwan sa Kabalibago. Ayan guys, diyan ko tinanim kasi wala nang space. Yan lang space ng bahay ko. So yan pa po ang ating mga cuttings. Yan, mga balibago, yan po. So marami-rami po yan, papasilip ko lang sa inyo. So lahat yan makikita nyo guys, ang tabay lang. I-workshop natin lahat yan, i-repat. Okay, so yan po guys, yan ang sunod natin siguro. May papakita ko sa inyo, i-workshop ko na itong materials na ito. So full cascade po yan, maganda yan. Ito po yung aking materials na sabi ko ng mga hibiscus Taiwan. So from cuttings lahat yan mga guys. Okay. Okay guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Sana may natutunan tayong lahat sa mabilisang vlog ko, ang pagre-repat. Okay, sa mga hindi pa naka-subscribe naman, paki-subscribe na lang.
And then, pakiclick na rin notification bell. Sabi ko para maantabayanan nyo yung mga susunod kong mga video. At sabay-sabay tayong matututo. Sa mga next video nga pala guys, mag-start tayo from the beginning. Sasagutin natin ang mga katanungan ng mga taong gusto matuto magbonsai. Ano, papaano, saan? Ano ang bonsai? Papaano magbonsai? At saan makakakuha ng bonsai? So, isa-isa nating ibabalag yan from the beginning. So magsisingit-singit lang ako ng mga parang ganito nga, pang-good vibes, yung mga buo ko ng materyales. Pero lahat yan guys, pag-aaralan natin at sabay-sabay tayo matututo. So hanggang dito na lang. God bless na lang sa ating lahat. Ingat tayo. Bye.